kung na-monitor nyo po ang bawat araw na impeachment trial po, meron na po ba doon, lalo na sa paglalahad ng mga witness ng prosekusyon, na talagang tumutumbok na merong ginawang mali at impeachable ang ginawang mali ni Vice President Sara Duterte? Nakadalawang article na po tayo, Prof. Well, malalaman natin yan, kasi sa totoo lang, masasabi natin na talagang ang momentum ay nasa prosecution. Pero as to sabihin natin na ganun talaga siya ka-substantial para sabihin natin na meron na talagang tinutumbok ito, napaka-premature pa sapagkat tandaan natin, maghaharap pa rin lang din ng ebidensya ang depensa at mahalaga ito sa pangkalahatang due process. So ang makikita natin talagang ang labanan dito, Sir Edmar, is yung labanan ng naratibo at saka yun nga yung magiging persepsyon ng mga tao sa mga binubuong mga pahayag ng ating mga ng both sides, pero mahalaga na panawagan natin, antayin muna natin din ang depensa sa kung paano nila mabibigyan liwanag itong mga akusasyon na ito. Pero at the end of the day, ang burden of proof pa rin din naman ay nasa prosecution. At kung masasabi natin, ikalawang article na ito, pero mahalaga na bago tayo magbigay ng desisyon. Kasi ang problema ngayon, Sir Edmar, is yung paraan na kung saan yung momentum sapagkat ang prosecution ng nauna nasasakyan lalo na yung diskurso sa social media. Mahalaga na bilang isang demokratikong bansa at may mga institusyon tayong sumusunod sa demokrasya, ay mahalaga na mabigyang pagkakataon na ipresenta din ng depensa ang kanila namang mga ebidensya at kanilang mga argumento patungkol dito sa mga articles of impeachment na ito. Opo. And sa tingin niyo po, may epekto pa ba itong impeachment din? Or kumbaga, nasa peak na ba? Nagklase ng, kasi ang sinasabi nga, paninira lang ito, usaping political dahil nga number one candidate sa pagkapresidente sa 2028, itong si VP Sara. At kung ito'y bahagi ng weaponization, kumbaga nakikita nyo po ba na umaabot na sa sukdulan yung paninira, kung pagbabatayan din natin yung response as per doon sa mga reliable talaga na mga surveys, kasi mahaba na po Since 2023 ata, nagkaroon na ng lamat ang Uniteam. Hanggang 2024, ang dami ng mga akusasyon. 2025 hanggang sa kasalukuyan. Nakikita nyo po ba na meron pa na pwedeng isira dito kay BP Sara, o parang nagplato na ito? Kasi same pa rin Siya pa rin yung pinagkakatiwalaan kung pagbabatayan mo yung mga surveys, kung ikukumpara sa mga matatas na opisyal ng ating gobyerno. Napakagandang punto niyan, at magkakaalaman tayo dyan, Sir Edmar, pag nag-run ulit nitong Septembre. Kasi kung makikita natin, pwede nating sabihin at sinasabi nung iba na ang argumento kasi simula pa lamang ng impeachment at talagang nung niran ng mga survey firms yung kanilang survey ay kasi simula pa lamang o hindi pa talagang masasabi nating quote-unquote na establish yung kanilang mga argumento at punto laban sa ating Vice Presidente at saka mga akusasyon sa kanya. Pero pwede natin tignan na despite all of this, ito yung pinakamalaking katanungan. Maaapektuhan ba at this juncture ng mga ipinresinta nilang ebidensya at ipinresinta nilang mga argumento sa impeachment trial ang magiging persepsyon na susunod ng mga taong bayan o ng taong bayan tungkol sa approval at saka sa trust rating ng ating ikalawang o ang Vice Presidente Sara Duterte. So magkakaalaman yan, Sir Edmar, itong September. So pwedeng mag-run sila niyan itong mga 3rd or 4th week ng December na kung saan ito ay kasagsagan ng articles. Pwede nating halfway niyan, masabi nating papunta ng 2, 3, and 4 na yan So, 2 articles, 2 and 3 or 1 and 2 in transition. So, doon mahalaga kasi
talagang ito yung napakabigat na akusasyon di umano na sinasabi nilang argumento sa paggamit ng confidential fund niya, sa paggamit ng yung usapin ng unexplained wealth. So, dito malalaman kung pagdating ng third week o fourth week ng December, nag-run ang mga survey firms at hindi natinag ang numero ng Vice President, masasabi natin na talagang ito ay nakapirming number ng ating Vice President. Ikalawa, no, meron dito kung gustong tignan, Sir Edmar, no, yung pagkakataon na ito umuulan na naman. Okay? At makikita natin yung issue pa rin din ng flood control ay walang ibang attributed yan kung hindi sa administrasyon at iba't iba pang mga key personalities pagdating doon sa na-involved dati sa flood control program. So, hindi, pwede nating sabihin na talagang nakatagni dahil walang tuldok, walang katapusan o walang finality yung usapin dito sa flood control scandal or issue na ito na hanggang ngayon nag-aantay pa rin din ng linaw yung taong bayan. So, ito ay maaaring makaapekto pa rin din sa approval at trust rating ng administrasyon o ng mga key personalities ng administrasyon dahil sila ang ehekutibo na maaaring pagdating dito makaapekto doon sa pangkabuuan naman na perception ng ating Vice Presidente during the course of the impeachment trial. So kumbaga, itong mga pangunahing problema na kinakaharap ng mga ordinaryong Pilipino, nabanggit mo na nga itong kaliwat ka ng baha, naaalala nila yung flood control scandal kahit na ipagmalaki pa ng gobyernong ito na nag-umpisa daw sa kanila yung pagtugi sa mga korap, nag-umpisa daw sa kanila na mabulgar itong flood control scandal, presyo ng mga bilihin, yung kahirapan, ito yung magmumulto sa gobyerno at kahit na grabe yung pag-uusig dito kay VP, hindi kailanman, halimbawa kung mababawasan man ang VP, hindi kailanman lilipat yun sa kanila kasi etong mga problema na ito rin yung sariling humahatak sa administrasyon na Prof. Tama po kayo dyan, Sir Edmar. Sa kadahilan ng walang konkretong naibigay. With all fairness and to be objective, makikita natin na nagsusumikap naman si Secretary Dizon, ang DPWH, sa talagang pagbusisi. Pero ang alam nyo, ang pinaka-testimony ng lahat ng ito, sa tuwing umuulan, sa tuwing bumabaha, sinisingil tayo palagi nitong buong iskandalong ito. Sapagkat ito ay laging pagpapaalala sa atin na mamulat at namumulat yung taong bayan na kung saan ano ba talaga yung programang nagawa, ano ba talaga yung nangyari, ano ba talaga yung paraan ng kung paano talaga ito ginastos, paano talaga ito ginamit sa kadahilan ng kung ganyan na naging maayos, pwede ba nating sabihin na talagang substandard, sobrang lakas lang ba talaga ng mga baha? Ano yung next step? Ano yung reforma? Yun yung hinahanap natin Otherwise, magiging laging multo lang ito ng administrasyon at patuloy na maapektuhan. To be clear din, Sir Edmar, mahalagang tignan natin na bakit ang malaking impact nito pa rin din ay sa administrasyon. Kasi tandaan natin, hindi naman kaparte ang Vice Presidente ng administrasyon. Hindi siya membro ng kabinete, hindi siya nag-handle ng kahit na anong posisyon. So pag tinanong mo talaga doon sa trust at approval rating, maaaring ang response din ng mga tao talagang either neutral o talagang mataas kasi hindi naman attributed ang Vice President doon sa kahit na anong member of the cabinet that would form part and make her part of the administration and holding a particular office in the government. And as far as the Vice President is concerned, opposition siya at independyente siya dito sa administrasyong ito. So, nai-insulate yung ating Vice Presidente because as far as she is concerned, ang kanyang pangunahing hamon ay
itong impeachment trial na ito at mapatunayan sa harap ng mga senator judges at ng taong bayan ang kanyang pagiging inosente at tamang paraan na pagpapaliwanag ng lahat ng mga akusasyon sa kanya. Dito naman po sa mga pagkakataon na grabe sila maningil sa pangalawang pangulo. Yes, tama. Sa pangalawang pangulo, hinahanap na sila. Nasaan ang pangalawang pangulo? Nasaan si ganito? Bakit laging nasa labas ng bansa, hindi nagtatrabaho sa Pilipinas? Saglit lang, sabi ko sa sarili ko, ang turing na ba nila kay BP Sara, presidente na gano'n na talaga sila grabe maningil, nang sa pagkakalam ko, ang vice presidente, nag-aantay lang naman yan na mamatay ang presidente or ma-incapacitated ang presidente, siya ang papalit. Wala naman siyang napakalaking mandato. In fact, pwede lang siyang mag-request sa executive na, ito yung mga programa ko, which is, kung di ako nagkakamali, 5 na nga lang yata yung programa na pinopondohan niya. Pero grabe maningil, grabe maghanap. Parang baliktad yata yung hinahanap nila, Prof. Yun nga po yung pinapaliwanag ko kanina, no? Paano ka maniningil at magde-demand sa isang posisyon na kung saan technically, ito yung posisyon na talagang, in so many words, nag-aantay lamang dahil siya yung pupwedeng basically pamalit. Kung hindi mo siya bibigyan ng pondo, unang-una, kung hindi mo siya bibigyan ng posisyon sa gabinete, paano siyang makakakilos sa kanyang opisina? Of course, depende na rin din yan. Marami din nagkukumpara na bakit nung panahon ni Vice President Leni Robredo, kahit ganito lang yung pondo niya, natap niya yung private sector, and so on and so forth. So, depende doon sa paraan. At nakikita naman natin, may mga tulong na ibinibigay ang Office of the Vice President. At kitang-kita din naman natin yung pagbibigay ng libreng sakay, rumuresponde sila sa mga ibang pagkakataon na kaya ng opisina niya. So, i-manage natin yung expectations natin sa kadahilan ng yun yung pinaka-function ng Vice President eh. So, hindi rin din tama yung paraan na singilin at sabihin na anong ginagawa. Ano ang pagtatrabaho yung kanyang ginagawa? To begin with, wala nga siyang function. Hindi siya parte ng administrasyon. So, anong gagawin ng ating ikalawang Pangulo? Pagka halimbawa sabihin niyang tumutulong siya and so on and so forth, ano yun naman yung ibabanat sa kanya? Epal. Anong binabanat sa kanya? Hindi pa presidente, pumupustur na parang presidente. So, yun dumb if you do, dumb if you don't. So, kahit na anong gawin mo, meron at meron pa rin ding talagang masasabi o sasabihin. Baka atat lang talaga siguro sila na maging presidente na ang So, iayon ang ekspektasyon sa mga pangyayari talaga. Now ngayon, dito po sa kasalukuyang administrasyon, ang napansin din po natin po, Prof, yung mga pinuno ng bawat ahensya ng gobyerno, medyo, di ko lang alam kasi gamitin natin yung gamit ng mga witness ng prosecution. Unusual ba ito? Itong pagpapalit na mabilis, tapos marami ang acting. Okay, example natin, yung pinakamabilis na nagpalit. Di ba kakapalit lang kay Ted Herbosa bilang kalihim ng Department of Health? Tapos, after nun, ngayong araw, inanunsyo na nga na papalitan na ulit yung Secretary of Health. Hindi pa uminit yung dahil, di ba, parang na-issue din natin patungkol dun sa casino ba yun? Marami naman nag-speculate na binangga mo kasi yung First Lady kaya natanggal ka agad sa serbisyo, no? 'Di ba? May mga nag-viral na nabangga. Pero pag mga ganito po, puro halos acting eh. Maraming acting. Actually, napuna din ito dati ni Senador Rodante Marcoleta kung di ako nagkakamali. Pag mga ganito din po, nung mga kasi hindi naman talaga na presidente lang yung dapat sisihin mo. Kaya nga merong mga secretary, pero walang walang nagtagal talaga. Unusual ba ito na mabilisan, marami ang mga naitatalaga po? Ano pong masasabi niyo po, Prof? Well, dalawang bagay na natin siya pwedeng tignan, yung pagiging acting is, of course, ito ba ay approach o estilo ng administrasyon dahil acting ka, mas magtatrabaho kang mabuti, 'di ba? Parang hindi sigurado anytime
pwede kang matanggal sa pwesto kasi temporary lang talaga siya as per acting. So, ano ba yung dating dyan? Ang dating ba dyan talagang makukumpel silang magtrabaho kasi alam nila na anytime pwedeng-pwede silang palitan. On the other hand, pwede nating sabihin na parang, teka muna, medyo nakakababa din ng moral kasi kung may trust and confidence sa akin, bakit hindi ako i-appoint na full at saka dumaan sa proseso talaga na hindi maging acting pero ibigay talaga yung mismong posisyon at hindi on an acting capacity para mas makapagtrabaho ka kasi papaano nag-i-invest ka rin din dyan oras, panahon sa ahensya na ikaw ay itinalaga at higit sa lahat yung reforma na gusto mong gawin, mga programang gusto mong gawin at kapag ikaw ay natanggal, kahit maganda yung iyong programa o yung mga vision o yung roadmap mo dun sa ahensya na yon, sa isang iglap, maaari talaga siyang mapalitan. So, it goes both ways Nakadepende talaga yan. Ano ba yung approach o estilo ng administrasyon. Pero one way or another, Sir Edmar, may impact o may epekto ito doon sa mismong na italagang acting capacity. Depende rin din kung ano ba yung magiging pagtingin niya rito, kung gagalingan niya, pagbubutihan niya o yun, may reservation siya na tamang trabaho lang kasi anytime pwede kong tanggalin. Opo. Dito naman tayo po sa mga priority, mga legislative agenda ng administrasyon po, Prof. Nakikita niyo po ba na nakatulong o hindi ito sa kanilang imahe sa kasalukuyan po? Well, sana hindi lang ito pronouncement na maganda noong State of the Nation address ng ating Pangulo, pero sana seryosohin ng kabinete at ng ating mga mambabatas at umaasa yung taong bayan kasi napakalaki nung binitawang pahayag ng ating Pangulo na yung pagdemand talaga lalo na dun sa systems loss kasi talagang yun ang sumiksik sa isipan ng ating taong bayan dahil ito ay malaki nga naman talagang pasanin. Malaking bagay ito lalo na sa hirap ng dinadanas natin ngayon and whether we like it or not, ramdam natin yung inflation, hindi pa stable yung nangyayaring sigalot sa Middle East. So malaking epekto, malaking bagay ito. Dito din papasok siguro yung political will at saka yung lakas ng determinasyon ng bawat isa na maghanap at gumawa ng paraan doon sa pahayag ng ating Pangulo na panahon na para amyendahan ng IPIRA Law. O kung hindi man, paano natin maiibsan yung pasaning bigat ng binabayaran ng taong bayan? Kaya minsan nagtatanong ito ba ay sinabi lang para maapis yung ating nararamdaman? Kasi may mga naglalabas at nagsasabi ngayon ng pahayag pagkatapos noong SONA na mahirap ito, hindi ito basta-basta sapagkat bukod technically speaking, talagang kailangan mong amyendahan ito at higit sa lahat ito, yung mga players doon sa industriya sapagkat alam naman natin na talagang napakasalimuot ng industriya ng energy sector. Ganun ba yung manner na kung saan ganun lang ba ito kadali dahil alam nating may mababangga tayong negosyo dyan pagdating dyan sa usapin na yan. So, yun yung inaantay natin at nangangarap tayo na malaking bagay ito para sa taong bayan. Ito po bang impeachment nakatulong din po ba na gumanda ang political capital kung meron pang natitira kay sa Marcos administration or kay PBBM mismo, Prof? Ako tingin ko itong usapin ng impeachment talaga napaka malaking epekto ito sa politika ng ating bansa kasi mas lalong naging divided yung mga tao. Mas lalong naging polarized yung mga tao pagdating dito sa usaping ito. Nakita natin prior to this yung problemang nakita natin doon sa minority, majority, minority block at yung divisiveness ng mga mambabatas at minsan yung nangyayari sa taas nagre-resonate doon sa taong bayan. Kaya napakahirap plus ito pagpasok ng impeachment.
napaka bigat nitong usapin na to. Higit sa lahat, Sir Edmar, na gusto nating bigyan ng punto dito. Kinakain nitong impeachment trial at hindi natin sinasabi na hindi ito mahalaga. Sinasabi natin na kung saan sana mas maging mapagmatsyag tayo bilang mga mamamayan. Kasi sa pagkain ng oras nito ng ating mga mambabatas, yung iba nilang legislative functions at duties ay medyo medyo napapabayaan na. Ang daming mga bagay, ang daming mga legislative work na kailangan gawin. Higit sa lahat, ito yung panawagan natin, Sir Edmar, no, na mas maging mapanuri tayo kasi budget season na naman. 'Di ba? Paano natin ma-i-ensure yung transparency ng budget natin na nakaayos 'yan at wala nang mga kung ano pang nangyari noong nakaraan. So, 'yun yung mga bagay na ine-expect natin lalo na sa isang environment sa Senado na very polarized at very divided na siya kahit na anong sabihin natin. Opo, bago lang sa aking susunod na tanong, Prof, time check lang muna ako ha. 4:54 na po ng hapon. Ang oras na ito ay hatid sa atin ng Goldmine Farm to Market Franchise. Kung gusto niyo po magnegosyo, naghahanap ng gustong gawing negosyo, subukan niyo po bigasan ng Goldmine Farm to Market Franchise. Maaari kayo maging rice distributor sa mga consumer, retailer at mga wholesaler. Tawag na sa mga numerong naka-flash sa inyong mga screen o di kaya kontakin sila sa kanilang official social media sites. Dito po sa issue naman po ng, kasi ang dami pong mga sumusuporta sa kanselasyon ng naman ng barangay election po. May kaugnayan din po ba ito sa national natin, sa national politics po? Prof, kung bakit nila gustong i-unsyame dahil ba makokontrol nila ang mga kandidato dahil kung sabay sila sa halimbawa 2028 elections, makokontrol nila kumpara sa kung mauna sila, alam nila kahit 2028 wala pang election yung mga barangay officials, bahala kayo, hindi nyo kami mauobliga. Prof. Tingin ko non-factor ito no. Dapat ituloy na to kasi ilang beses na naman itong na-postpone. Ikalawa, non-factor yung mga barangay officials kasi talagang lokal. Iba yung dynamics ng national sa lokal at saka kung ano yung pipiliin talaga nilang leaders sa national, most often than not yun yung talagang nagpe-prevail. Pangalawa pa, again, masyado pa siyang maaga. Talagang una pa lang naman na nagdeklara si BP Sara at lahat ng yan nakaantabay at nakadepende sa magiging salansan kung ano ang mangyari dito sa impeachment trial, sa mga senaryos na maaring mangyari dito. Lalo na may impact ito dahil at the end of the day, Sir Edmar, all road leads to the 2028 presidential elections. Ramdam nyo rin po ba, may nababasa sa pag-aanalisa nyo po, na yung mga katunggali ni Vice President Sara, lalo na dito sa in support sa impeachment, naghahanap na rin sila ng plan B to plan Z dahil nakikita nila na medyo alanganin. Meron ka bang nakikitang ganyan na, biglang pumutok itong ganito, biglang pumutok itong ganito, Prof? Lahat po yan, tingin ko Sir Edmar, nakadepende sa magiging resulta ng impeachment trial. Siyempre, ang mga anggalawan ngayon is, una sa aking obserbasyon, at sa obserbasyon din ng iba is yung wait and see, sapagkat ang determining factor ng pagdedeklara ay depende doon sa kalalabasan ng impeachment trial at depende most likely sa mga susunod na panahon ano ang magiging kahinat na ng impeachment trial at ano ang epekto na pag nag-run ulit ng panibagong survey. Kasi critical tingin ko Sir Edmar yung magiging resulta ng survey sa susunod na mga panahon kung mananatili ba o pipirmi o mananatili ang numero ng ating vice presidente o nakaapekto itong pagtalakay sa Articles 4, yung simula ng 1 in transition sa 2 sa mga susunod na panahon. Nakaapekto ba ito sa persepsyon ng ating taong bayan? At dito tingin ko mabubuo ang desisyon ng ibang mga nais na lumaban o nais na magdeklara o magpahayag din. Pero hindi pa natin yan makikita hanggang tingin ko sa susunod na mga buwan
at tingin kong pupustura ito sa pagsimula ng taon ng 2027. Opo. Dito po sa issue sa flood control na either saang kampo ka sa opposition man o sa administrasyon, kapwa nagsasabi na may panlilihis sa issue daw po. Pero itong mga pagtatabon doon sa issue, lalo na dito sa issue ng flood control, kaya pa bang matakpan na nila ito ang nabulgar na kasi ang balita ko hindi na daw ito maisa sa publiko talaga ng husto yung investigasyon kasi parang ang hahawak na lang ata nito isang ombudsman. Nag-uusap sila na ang gagawin na lang dyan sa Senado, sa Senate Blue Ribbon, parang mga ibang isyong may kaugnayan pa rin sa corruption sa mga ibang mga infra. Itong mga galawan na ito, kaya bang pagtakpan pa? Or lagi ko ngang sinasabi, every time na may mga pag-ulan, ito yung ayaw ng mga sangkot na involved sa flood control scam kasi laging nagfa-fact check yung kalikasan na talaga na naaalala yung mga issue po. Prof, anong pananaw niyo po rito? Ako, tingin ko po, ito yung pagkakataon na ibinigay sa atin na dapat wag natin kalimutan sapagkat andyan na yung nasa harapan natin siya. Katulad nga po ng sinabi nyo rin din at nag-agree ako dyan na kung saan every time na umuulan, katulad nung naranasan natin itong mga nakalipas na araw, patuloy tayong pinapaalalahanan na na itong bagay na ito ay napaka seryosong bagay, yung pagwaldas at saka yung napunta sa wala na sumingil ng buhay ng ilan, ari-arian ng ilan na kung saan patuloy na pinapaalalahanan tayo na kailangan hindi natin siya makalimutan sapagkat kailangan natin ng pananagutan sa mga opisyales na talaga nasa punot dulo nitong buong iskandalong pong ito. Otherwise, talagang sasabihin natin sa mga susunod na henerasyon, sa mga anak natin at sa mga magiging anak-anak natin, magiging anak ng mga anak natin na kung saan anong nangyari? Bakit natin kinalimutan at pinahintulutan na maging ganito? Opo, huli na lang. Kapag malampasan ni VP itong impeachment na ito, malinaw na ba yung sa 2028 at wala nang ibang mga aligasyon or pagtutuligsa na makaka-apekto pa sa kanya? Kung malampasan itong impeachment trial, tingin ko ni VP Sara, talagang marami pa rin, hindi yan matatapos kasi siya yung unang, numbers wise at saka yung base votes wise, talagang kitang-kita natin ang lakas na nakapirmi itong numero ng ating Vice Presidente. Pero syempre, hindi rin din maipagkakaila na marami pa rin ding susubok. Ang tingin ko ng marahil ng iba at kung paano ito titignan is, survival na to. Post-2028 scenario na. Kung halimbawa man na malagpasan ni Vice ito, ano ang magiging positioning at ang plano ng ilan kapag all road and naging destined siya talagang maging next president is saan sila doon sa equation? Anong paghahanda ang kanilang gagawin? So, mayroon pa bang mga ibang babato? Well, politika yan. And ito nga na itong articles of impeachment the fact na talagang ito ay pwede nating sabihin na talagang naituloy at dinidinig ngayon. Hindi malayo, sir, na merong mga iba pang issues na ipupukol. Pero ito yung tanong dyan, kung despite all of this, manatili at talagang nandyan ang kanyang suporta at numero, napakahirap niyan para talagang matapatan ang suporta at pagtingin ng mga sumusuporta at nagmamahal kay Vice President Sara Duterte. Prof, maraming salamat sa inyong oras at panahon. Sa ulitin po, ingat po kayo, ingat sa ulan. Salamat po. Ingat po. Maraming salamat si Prof. Fas